Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ngayon nga, ang Milwaukee Bucks ay down 2-0 na sa Indiana Pacers. Well, hindi naman tayo mag-overreact dito dahil most of the time naman talaga ay magwawagi ang home team sa playoffs at nagawa nga ng Pacers ang kanilang trabaho na protektahan nga nilang kanilang home court. Well, ngayon nga ay chance na ng Bucks sa bumawi at dapat ay may panalo din nila ang next 2 games na gaganapin sa kanilang home court. Obviously, must win ang Game 3 para sa Bucks. Subalit ang game na ito ay posibleng ang maging deciding factor sa future ng Milwaukee Bucks at ni Giannis sa team na ito. Kapag nalagay nga sila sa 0-3 deficit, tapos na nga ang series na ito. Sa history nga ng NBA ay wala pa nakakabalik from down 3-0 mga kaibigan. At kung mawawalis ang Milwaukee Bucks sa first round o kaya naman matatalo sila ng 4-1 sa series na ito, asahan na may malaking pagbabago na magaganap sa off-season. You can't expect things to change kung hindi ka gagawa ng pagbabago. If you do what you always did, you'll get what you always got. Kaya naman it's either a coaching change o may trade na magaganap involving Giannis or Damian Lillard o pareho silang matitrade sa same off-season. So literal nga na kapag natalo ang Milwaukee Bucks sa Game 3 or Game 4 ay posibleng ito na ang magdidesisyon ng future ni Giannis at ng Milwaukee Bucks. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang sa Game 3 naman ng Clippers at ng Denver Nuggets ay maganda ang nagsimula ni Aaron Gordon. Subalit ibang level ang energy na pinapakita ng Clippers sa kanilang first playoff game sa kanilang bagong arena. Magkakasunod na 3 points ang ginagawa nila. Mainit din si James Harden, subalit team effort nga pinapakita nila mga kaibigan. Kaya naman lumobo na nga sa 20 points ang kanilang lamang sa first half. Natapos ang first half sa score na 65-47, 18-point lead para sa Clippers. Si James Harden ay nanguna at nagtala ng 20 points and 4 assists sa first 2 quarters. Pinapakita nga ni Harden na talagang gusto na niyang magkampiyon. Sa second half ay walang pinagkaiba, hindi nga may baba ng Nuggets ng lamang ng Clippers. Complete dominance nga ang pinapakita ng Clippers sa game na ito hanggang sa nakuha nga nila ang malaking panalo sa game na ito mga kaibigan. Ang Game 4 ay gaganapin pa sa home court nila at may pagkakataon sila na makuha ang commanding 3-1 lead sa harap mismo ng kanilang mga fans. Ano ba ang masasabi nyo sa performance sa pinakita ng Clippers sa game na ito? Isama na din natin sa update na ito na si Evan Mobley ng Cleveland Cavaliers ay pinangalanan bilang ang 2024-2025 NBA Defensive Player of the Year. Halo-halong opinyon nga sumalubong sa desisyon ng NBA na ibigay ang award na ito kay Mobley dahil deserve din ni Dyson Daniels ng Atlanta Hawks ang award na ito sa mata ng madaming fans. At dahil dito ay muling nabuhay ang debate na dapat umano ay magkaroon ng dalawang Defensive Player of the Year, isang guard at isang big man dahil hindi nga daw patas ang criteria dito sa mas maliliit na mga player. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?